Hoy, Mr. Erwin Tulfo, ano na naman itong pinapalabas mo sa mga statement mo na parang gusto mo mag-move on na yung sambayan ng Pilipino tungkol dyan sa flood control investigation? Tama ba yan? Ha? Gusto mo talagang makalimutan na ng lahat ng tao yung mga sangkot dyan sa bilyon-bilyon at trilyong nawawala sa pondo ng bayan natin? Ganun ba gusto mo mangyari? Ha? Alam mo, Mr. Erwin Tulfo, medyo nakakasuya na talaga yung mga lumalabas sa bibig mo no? Yung 18 ex-marines, yung mga matatapang na ex-soldiers na yan, no? Parang kinukutsa mo pa at yan nga, parang sinasabi mo na hindi sila sumipot nung unang hearing, ganun. Tama ba naman yan? Alam naman natin lahat na dumating sila dun sa Senado. Pero ano nangyari? Parang naging isang patibong. Yung pagdating nila dun, hiningan sila ng mga QR code. Saan kayo nakakita, ha, Mr. Erwin Tulfo? Na may hearing on the spot, doon pa lang sasabihin sa inyo na kailangan ng mga QR code na yan. Mr. Erwin Tulfo, I'm sure nakadalo ko na sa mga hearing at dapat in advance sinasabi yung mga ganyan para nakapagprepara sana sila. At nang hindi sana sila na late lang talaga yung 18 ex-marines nung araw na yun. Pero kita nyo, nasa loob pa rin sila ng Senado. Dumating sila doon para may pakita sa inyo na willing sila mag-testify at talagang magsalita nang malaman nga kung sino talaga ang mga sangkot dyan. At siyempre para matimbang nyo din, di ba? Para masabi nyo kung sila ay nagsisinungaling o hindi. Ganun sila katapang humarap. Hindi naman lalabas yung mga yan, lalantad yung mga yan at pipirma sa mga affidavit na alam nilang isusubo nila yung sarili nila sa kapahamakan di ba? Although mga allegation sa ngayon, yung mga sinasabi nila, pero kita nyo, talagang hindi naman siguro lalabas yung 18 ex-marines na yun para lang sa pera, di ba? Dahil ang pera, mauubos yan. Isang taon lang kahit 5 milyon. Mabilis na lang ang pera ngayon sa taas ng bilihin dyan sa Pilipinas dahil nga sa bulok na administrasyon to. Pero ipagpapalit ba nila yung credibility nila, yung pangalan nila at syempre kalayaan nila kung sakaling makulong sila, kung sakaling sila ay nagsisinungaling, mapatunayan na ganon? Sir Erwin Tulfo, dapat nga ini-entertain mo pa yung mga ganyang klase ng mga tao dahil bukod sa sila ay nagserbisyo sa ating bansa, gusto nilang mapanagot talaga yung mga sanggot dyan dahil nga nakonsensya na sila. Kaya Mr. Erwin Tulfo, imbis na dinidiscredit mo itong 18 ex-marines, sana pagpatuloy nyo yung mga investigasyon dyan. Huwag mong palalabasin sa mga statement na parang gusto nyo nang i-give up yung investigations dyan sa Senado tungkol dyan sa flood control. Hindi naman ata kami makakapayag mga mamamayang Pilipino na parang pagtatakpan nyo na yan at kakalimutan nyo ng tuluyan. Hindi kami makakapayag nun. Talagang magagalit ang sambayan ng Pilipino kapag ganyan na nangyari siguro. Dahil siyempre, national interest na to Hindi na to libo, dahil libo, kundi trilyon ang nawawala sa bansa natin, Mr. Erwin Tulfo. Ha? Kaya to, huwag ka masyadong excited dyan na mawala yung issue o malis yung issue, Mr. Erwin Tulfo. Dahil kahit na ano pang ipalabas ng administrasyong bulok ng mga panibagong mga issue dyan, ipalabas nila, utusan man nila ang media na ayan, may mga bagong headlines, hindi makakalimutan ng taong bayan ang tungkol dyan sa flood control. Araw-araw hanap-hanapin namin ng updates tungkol dyan. Hindi kami titigil hanggat hindi mapanagot ng mga may sala dyan, hanggat hindi maibalik yung mga pera na yan na nawala. Hindi kami titigil, Mr. Erwin Tulfo. Ha? Lahat ng followers ko dito, pati sa YouTube, sigurado ako ganito rin ang nararamdaman nyo. Ha? Kaya ito, parating ko to kay Mr. Erwin Tulfo na hindi duwag ang mga Pilipino. Hindi kami duwag para mag-give in sa mga ganyan mga kagustuhan ng mga politiko. Lalo nyo dyan sa grupo nyo ni Gatchalian na parang gusto nyo nang kalimutan itong flood control investigation. Hindi kami papayag na ganyan. Ha? Kaya Mr. Erwin Tulfo, huwag ka masyadong kampante na porket itong administrasyong bulok na ito ginigipit ng kaliwat kanan ang mga Duterte allies. Kala nyo matatakot lang sambayan ng Pilipino na magsalita para sa accountability at sa katotohanan. Hindi mangyayari yan, Mr. Erwin Tulfo. Ha? In your dreams, Mr. Erwin Tulfo, talagang lalaban ng Pilipino para mapanagot ang mga may sala dyan.